Magandang araw mga ka-mercenary, salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Ghislaine. Salamat rin po sa inyong lahat. Mag-random shoutout po tayo ngayon mga ka-alyansa, mag-comment lang po kayo ng mga gustong ninyong ipa-shoutout. Shoutout sa inyo aking mga ka-alyansa, puhusin ninyong lahat, salamat ng sobra-sobra. Ang nakaraan, talagang planado ng mga kalaban ang pagwasak nila sa Scarlet Flame Tower, kaya malalakas na salamangkero ang mga dala ng mga ito, na sa simula hanggang sa ikatlong duelo ay talagang durog ang mga disipulo ni Hubert. Kaya lang sa ika-4 na laban hindi na matagalan pa ni Alfred ang pangbabasto sa kanila ni Delmoth at ng mga tauhan nito, kaya siya na ang bumaba sa laban. Minaliit siya ng kanyang sariling master at ng mga elder dahil sa kakulangan nito ng magic circle kumpara sa kalaban na tagapagmana rin ni Delmoth. Kaya lang nagulantang ang lahat sa pinamalas ni Alfoy, dahil mula sa pagiging normal na mage, bigla itong naging battle mage na walang casting delay sa paggamit niya ng mga mahika, resulta ng pagiging construction boy nito sa Fenris. Pagpapatuloy, napakarami mong sinasabi, sa labanan hindi mahalaga ang karangalan, resulta lang ang dapat tignan, hindi ka bubuhayin ng karangalan na sinasabi mo pag napatay ka ng kalaban mo, walang kwenta. Sabi nito na talagang gigil si Alfoy the Great. At dahil hindi na makagalaw pa ang kalaban ni Alfoy, at duguan sa mga sandaling ito, agad nang sumigaw ang tagapamagitan sa kalaban na ang nanalo sa duelong ito ay walang iba kundi si Alfoy, na natulala na lang at hindi nakagalaw ang mga kasamahan ni Alfoy. Gulat na gulat ang mga matatandang hakluban na ito, ba't ganun? Ang kanyang paggamit ng mana ay mas maganda na kaysa sa dati, at ang paggamit niya ng mga mahika ay parang hindi na niya binabanggit pa ang mga mahika para lang gamitin ito. Anong klaseng training ang binigay ni Count Fenris sa kanya? Paturo kaya tayo? Sabi ng mga matatandang ito, na tiyak hindi nila kakayanin ang construction work o training na mula kay Ghislaine, na si Vanessa na lang ay parang gustong tumawa pag naiisip kung anong sasapitin ng mga ito sa kamay ng ating bida. At dahil nanalo na ang pangkat ng Mokong na ito, lakas loob itong tumawa ng malakas at kinutya ang kalaban. Ano na Delmoth, ang tagapagmana ko ay tinalo ang tagapagmana mo, mayabang na sabi nito. Sabay lapit pa nito kay Alfoy, tinapik niya ito sa balikat, at nagsabi, heto ang tagapagmana ng aming Scarlet Flame Tower. Tinapik ni Alfoy ang kamay nito sa sama ng loob. Sabi naman ni Hubert, huwag ka nang magtampo kung bakit hindi nakita na ko kontak, medyo busy lang talaga ako ngayon, paliwanag nito. Huwag mo akong hawakan pagod ako, sabi naman ni Alfoy. Ramdam ni Hubert ang matinding panlalamig ni Alfoy sa kanya, kaya natanong nito, bakit ang lamig-lamig ng pakikitungo niya sa akin ngayon? Sabi nito na aminado naman siyang nagkulang na sa pagsuporta sa kanyang tagapagmana at nakatingin na lang kay Vanessa. Sumagot ang elder na naka-red hat, tatanong ka pa, dapat tinarato mo siya ng maayos. Matapos noon, bumaling ito kay Vanessa. Ikaw na ang susunod na lalaban Vanessa, mag-ingat ka nang hindi ka masaktan, sabi nito, okay po, sagot naman ng dalaga. At dahil ang pangmalakasan na salamangkero na ni Hubert ang lalaban ngayon, buo na ang loob ng isang ito, kaya sumigaw ito, ngayon Delmoth ilabas mo ang pangbato mo, hindi na kami makapag-ante pa, matapang na buo ang loob na sabi nito. Natahimik na lang ang grupo ni Delmoth, at hindi na rin maganda ang aurahan ni Delmoth ngayon. Kaya sabi ni Hubert, ano ba naman iyan? Wala nang gustong lumaban sa mga bata mo. Bakit hindi na lang kaya ikaw Delmoth? Mayabang na sabi nito na walang utak talaga, dahil nag-trigger pa ito ng isang salita para magkaroon ng dahilan ang kalaban na durugan sila. Ganon na lang kalakas ang loob ng Mokong na ito iyon ay dahil alam niya na sa lahat ng mga disipulo ngayon na naririto sa lugar na ito walang makakatalo kay Vanessa. Iyon ay dahil sa kanyang pangkat at sa pangkat ni Delmoth si Vanessa lang ang nagtataglay ng 6th Magic Circle, kaya nagpapasalamat ito ng gusto na nanalo si Alfoy sa laban, kaya kahit dalawa lang ang panalo nila, sa huli tagumpay pa rin iyon para kay Hubert. Dito ay talagang alam ni Delmoth na wala na sa mga bata niya ang may kakayanan na talunin si Vanessa. Pero dahil sa salitang binitawan ni Hubert nagkaroon ito ng pagkakataon na gawin ang kanyang mga dapat gawin. Agad itong pumalakpak ng malakas para simulan ang kanyang dapat gawin ngayon. Talagang binasag ng palakpak ni Delmoth ang katahikan sa paligid, na nagulat rin itong si Hubert sa kung anong binabalak nitong kanyang katunggali. Tuloy-tuloy ang malakas na palakpak,
Ito ay pagpuri niya sa lakas na ipinamalas ng Scarlet Flame Magic Tower na hindi niya inaasahan. Mahusay, sabi nito pero ang mukha ay talagang inis at hindi gusto ang nangyari na dinurog ang kanyang tagapagmana ni Alfoy. Totoo nga ang balita, si Alfoy na tumalo ng goddess ay talagang napakalakas na salamangkero, na agad nagulat ang isang ito na alam pala ni Delmoth ang kanyang karangalan sa Fenris. Sabi pa ni Delmoth, mayroon na kayong Alfoy, at ngayon mayroon pa kayong isang Sixth Circle Magic Master na si Vanessa. Sabi nito, bagay na talagang walang panama ang kanyang Magic Tower sa Scarlet Flame Magic Tower. Bahagyan niyang hinayla ang kanyang balbas, na para bang nag-iisip ito. Sabi pa niya, talagang inani namin ang magandang resulta ng Magic Tower Exchange na ito, kitang-kita namin ng aming mga mata ang mga nangyari. Dahil doon, ako na mismo ang lalaban sa huling laban ng duelong ito, sabi ng isang ito na agad nagpakawalan ng kanyang mana sa paligid. Iyon ay talagang ito ang totoong plano, naging valid nga lang ang gagawin nito dahil sa panghahamon ni Hubert sa kanya. Heto na nga, agad na lumutang paitaas ang isang ito na nababalutan ng nag-umapa na mana ang kanyang katawan, parang isang naipong enerhiya na pag kumawala ay baka gunawin ang lugar na ito, na ikinagulat naman ng pangkat ni Hubert. Dito kahit wala pang hudyat ang tagapamagitan sa laban, agad nang nagsimula ang isang ito na umatake, nag-iipon ngayon ito ng enerhiya, na gagamitin niya para ubusin ang mga taga-Flame Magic Tower. Ito ang kinaibahan niya kay Alfoy, may matinding casting delay ang paggamit nito ng salamangka. Sa tindi ng magic spell na pakakawalan ng kalaban, talagang nagkabasag-basag ngayon ang mga salamin sa lugar na ito, hindi na kinaya ang matinding puwersa. Kasabay ng pag-iipon ng enerhiya, parang may kung anong mga kuryente ngayon ang naglalabasan at gumuguhit sa ibaba ng arena. Ramdam ng mga ito ang tindi ng kapangyarihan ngayon ni Delmoth, at hindi ito inaasahan ni Hubert at ng mga elder, dahil ang kanilang gusali ay parang maguguho na ngayon sa ginagawa ng kalaban. Dahil doon, sumigaw ang isang ito, "Sira ulo ka Delmoth, alam mo naman siguro ang patakaran na bawal makisali ang mga elder at master sa duel exchange na ito," paliwanag ni Hubert. Dito ay itinaas na ng isang ito ang kanyang daliri, at nagsabi, "Anong problema mo? Hiniling mo ito, kaya pagbibigyan kita." Sabi ng isang ito na talagang hindi siya masisisi sa pagkawala ng Scarlet Flame Magic Tower dahil si Hubert mismo ang nagbigay ng pahintulot na gawin ito. Sabi pa ng isang ito, "Kung may problema ka, edi ikaw na ang lumaban." Panghahamon naman ng isang ito kay Hubert para maging patas ang laban, kaya lang si Hubert ay kinabahan. Iyon ay dahil alam niya na wala siyang magagawa para matalo si Delmoth, kaya sabi nito, "Sinabi ko lang iyon, pero hindi totoo iyon." Sabi nito, dahil doon, agad siyang nilapitan ni Alfoy, kinuwelyuhan ng siraulong Tower Master na ito na puro yabang wala namang bitaw. Kaya sinigiwan ito ni Alfoy, "Magtigil ka, pinapahiya mo lang ang sarili mo, hindi na ito ang oras para makipagtalo pa sa isang iyon." Dito ay nagulat si Hubert sa ginagawa ni Alfoy sa kanya. Patuloy na sinisigawan ni Alfoy ang kanyang master, sabi nito, "Hindi mo pa rin ba napapansin, na parito ang mga iyan para patayin tayong lahat? Kung hindi mo gustong mamatay maghanda ka na at lumaban," sigaw nito. Basang-basa rin ni Vanessa ang galawan ng kalaban sa simula pa lang, kaya dito ay agad itong pumunta sa unahan, at inutusan ang mga elder na ilabas ang mga mana fields. Iyon ay dahil kailangan nilang labanan ngayon si Delmoth. Sabi pa ni Vanessa, "Kailangan ko ang mana ninyo, ako nang baalang sumangga sa pag-atakeng gagawin ni Delmoth." Sabi nito, "Ice Shower," tawag nito sa pamamaraan na kanyang gagamitin para palagan si Delmoth. Mabilis rin ang casting ability ni Vanessa, dahil sa pagkumpas ng kamay nito ay agad naglabasan ang mga ice cycle sa itaas na nakatutok ang mga ito kay Delmoth. Hindi tumitigil si Delmoth sa kanyang gagawin ngayon, kahit alam niya na delikado ang pamamaraan na ito ni Vanessa, dahil talagang balak siyang patayin ni Vanessa. Palapit na ang mga ice shower ni Vanessa rito sa kalaban, kaya lang tuloy-tuloy pa rin ito sa kanyang ginagawa. Kahit isang magic circle lang ang agwat ni Delmoth kay Vanessa, napakalaki at napakalayo na ang agwat nito sa isa't isa. Tumama ang mga pag-atake ni Vanessa kay Delmoth, sa lakas ng puwersa ay hindi na makita ang katawan ni Delmoth kung anong nangyari rito. Kaya lang ang mana shield sa katawan nito ay sapat para protektahan ang kanyang sarili sa nakamamatay na pag-atake ni Vanessa, ni walang gasgas at hindi rin natigil ang kanyang pag-cast sa isa sa mga ultimate technique niyang pakakawalan ngayon. Ang nakataas na daliri ay agad nang nagsara,
sabi nito, lightning explosion, tawag nito sa kanyang pamamaraan na pakakawalan, na sobrang tagal ng casting nito, pero ramdam na ramdam ang napakabigat na enerhiya na papalapit ngayon sa lugar na ito. Heto ang buong Scarlet Flame Magic Tower, biglang nawala ang hangin sa paligid dahil sa ginawa ni Delmoth rito. At dahil napakatindi ng mahika na pinakawalan ng kalaban, parang napicturein ngayon ang lugar na ito, dahil sa napakatinding kuryente na gumapang sa lugar na ito. At isang matinding pagsabog ngayon ang kumawala sa lugar na ito, napakaingay, kulob na pagsabog ang tumama sa Scarlet Flame Magic Tower. Matapos ng napakatinding magic spell na pinakawalan ng isang iyon, dito ay napabuntong hininga na lang ito, iyon ay dahil kahit 7th circle na ito, talagang nahihirapan ang katawan niya na gamitin ang mga mahika ng 7th circle mage. Sa ibaba, rito ay makikita na nakatayo pa rin si Vanessa. Hawak pa rin nito ang kanyang magic staff, kaya lang napunit na ang kanyang kasuotan sa tindi ng puwersa ng pag-atake ng kalaban. Grabe, ito lang ang masasabi ko, talagang bagsak ang lahat ng mga tauhan ni Hubert sa mga sandaling ito, ang ilan sa mga elder ay nawalan rin ng malay, ang iba ay hirap tumayo. Si Hubert naman ngayon ay nakasalampak sa sahig, talagang walang kwenta na Tower Master ito. Si Alfoy naman ay bulagtas sa tabi ni Vanessa, habang hawak-hawak ito ng dalaga, hindi sila naging abo sa pag-atakeng iyon ni Delmoth, iyon ay dahil sa instant magic barrier na pinakawalan ni Vanessa, nagawa niya ito sa tulong ng mana ni Alfoy para masustain ng matagal ang pagpapakawalan ng magic barrier. Heto ang sinapit ng katawan ni Vanessa, hingal na hingal ngayon, dahil pilit na pinantayan ng kanyang katawan at lakas ang mas malakas sa kanya, sa tindi rin ng sagupaan, halos mabura ang damit ni Vanessa ngayon, dahil kita na ang balat sa balikat nito, at hanggang tuhod na rin ang kanyang kasuotan. Walang hiya ka talaga Delmoth, anong ginawa mo sa Magic Tower ko, hayop ka, sabi nito na galit, nahabyal hininga rin, puro lang kasi yabang ang alam ng Mokong ayaw magpalakas, kaya napag-iwanan na ng kalaban. Dito ay hindi niya nagugustuhan ang kanyang nakita, hindi siya makapaniwala na ang isang 6th circle mage na si Vanessa ay nagawang sanggain ang magic spell ng isang 7th circle mage. Naisip niya na ang source ng lakas ni Vanessa ay ang sipsip nito ng mana mula kay Alfoy, para lang mapunan ang kakulangan ni Vanessa sa magic circle, kaya malinaw ngayon sa kanya na si Alfoy ang pinaka-magic source ngayon ni Vanessa, parang extra magic circle ni Vanessa para lang tapatan ang magic circle ni Delmoth. Napakatalino raw ni Vanessa. Dito ay muling ikinumpas ng kalaban ang kanyang mga daliri, at nagsabi na talagang totoo ang mga balita patungkol sa mga tanyag at pangunahing tauhan ng ating bida, at nasabi rin ito na sa tuwing gumagamit siya ng mga mabibigat na magic spell talagang nahihirapan rin ang kanyang katawan. Ibang klase rin talaga ang isang ito, iyon ay dahil magpapakawala na naman ito ng isang pag-atake, napakaraming maliliit na magic circle ang biglang lumitaw sa itaas. Balak na talagang gawing abo ng isang ito sila Vanessa, sabi nito, tignan natin kung hanggang kailan ninyo kayang sanggain ang lahat ng pag-atake ko. Ang mga magic circle sa itaas ni Delmoth ay biglang naging parang flame spear na lahat ay nakatutok ngayon sa kinaroroonan nila Vanessa, na ngayon ang dalaga ay mahigpit ang hawak kay Alfoy, dahil kailangan niya ang mana nito para lang masabayan pa si Delmoth, kaya lang parang magiging kalansay na ata sa pagkatuyo itong si Alfoy. Balik na rin ito sa orihinal niyang role sa kwento na ito bilang patawa at extra lamang. Nagngalit na ang mga ngipin ngayon ni Vanessa, iyon ay dahil ramdam na ramdam niya ang bigat ng kapangyarihan ng kalaban, at hirap na rin ang kanyang katawan na piliting pantayan ang lakas ng kalaban. Ayun na nga, tuloy-tuloy ang pagsibat ng mga kakaibang pag-atakeng ito, parang spear o laser ang pinapakawalan ng kalaban, hindi makaatake si Vanessa, patuloy lang niyang sinasangga ang mga ito, na hawak-hawak pa rin si Alfoy. Nang magkaroon ito ng pagkakataon na umatake, sinamantala ito ni Vanessa, agad niyang itinutok ang kanyang magic staff sa kalaban para umatake ng mabilisan. Ayun na nga, putik wala nang binanggit pang magic spell si Vanessa, bigla na lang may 3 layer ng mahika ang lumitaw at isang malakas na parang bazooka o malaking laser ang kumawala rito. Napakalakas nito, kakainin ng buhay nito si Delmoth, alam rin iyon ng kalaban. Kaya dito ay agad nitong itinigil ang pag-atake, at nagpalabas ng mga pananggala para protektahan ang sarili, na hindi instant ang paglitaw ng barrier na ito. Ganun pa man, sapat pa rin ang sandali para maprotektahan ang sarili, napakalakas ng pag-atakeng iyon ni Vanessa, umaapaw ito sa magic shield ni Delmoth ngayon.
Dito ay nagulat ang isang ito sa kanyang nakikita ngayon, iyon ay dahil bukod sa pag-atake ni Vanessa, may isa pang umaatake ngayon, dahilan para magliwanag ng kulay apoy ang paligid ngayon. Ayon naman pala, dito ay makikita natin na kumilos na rin ang walang kwentang Tower Master na si Hubert, gumamit na rin ito ng kanyang espesyal na pamamaraan para patayin si Delmoth. Ito na ang katapusan mong hayop ka Delmoth, hindi ka na makakalis ng buhay rito, sigaw nitong si Hubert, dahil aatake ito mula sa ibaba, sa lugar kung saan hindi makakasangga si Delmoth. Kaya lang iba rin ang isang ito, mabilis niyang ikinumpas ang kanyang kamay para lang gumuhit ng mabilis na magic circle at masabayan ang gagawin ni Hubert nang hindi siya mamatay. Air twist, tawag nito sa pamamaraan na kanyang ginamit para lang makontra ang paglitaw ng matinding apoy sa paligid. Ayun na nga, agad na apula ang posibleng paglitaw ng matinding apoy na mula kay Hubert, talagang iba ang lakas ng isang 7th Circle Mage, kaya nitong sabayang kalabanan ang dalawang 6th Circle Mage. Matindi ngayon ang habyel hininga ng isang ito, hindi makapaniwala na mabilis lang binura ng kalaban ang kanyang pamamaraan na iyon, pagkakataon na sana niyang makaganti. Si Vanessa ay kita na rin ang pagod nito, parang nakabiyakugan na ang mga mata nitong parang si Hanota, pagod at hinang-hina na. Habang pagod na ang dalawa, si Delmoth ay hindi pa rin titigil hanggat hindi nauubos ang kalaban nito. Sabi niya, talagang hindi madali na lumaban sa dalawang 6th Circle Mage Masters. Muli na naman inikumpas ni Delmoth ang kanyang daliri, itinaas niya ito, at muling lumitaw ang pulang mana field sa paligid nito, at nagsabi na ito na raw ang katapusan nila Hubert. Nakatayo pa si Hubert sa mga sandaling ito, si Vanessa naman ay nakaluhod na, pero hawak pa rin ito si Alfoy na nakanganga na ngayon. Alam ni Hubert na kailangan nilang magkaisa ngayon, kaya agad itong lumingon sa mga elders niya, para humingi ng tulong. Kaya lang wala nang bilang ang mga ito, ang kanyang mga disipulo, ganun rin ang mga elders ay hirap na sa mga sandaling ito, hindi na makakapagbigay pa ng mana fields para protektahan ang sarili nila. Lumingon rin si Hubert rito kay Vanessa na hindi na makapagsalita ngayon, at nakanganga na lang, ganun rin si Alfoy, hindi na malaman kung buhay pa ba ang loko dahil nasipsip ng matindi ni Vanessa ang mana nito. Dahil doon, ramdam na ni Hubert ang kawalan ng pag-asa sa mga sandaling ito, napagtanto niya na ang pagsangga ni Vanessa sa pag-atake ni Delmoth ay talagang umubos ng lakas at mana ni Vanessa at Alfoy. Nakatingin na lang si Hubert sa kanyang kalaban na nakalutang sa itaas niya, na may isang magic sphere ang unti-unting lumalaki ngayon, na nasabi niya sa sarili na dito na maglalaho, sa panahon niya ang Scarlet Flame Magic Tower. Kaya lang bago mapakawala ni Delmoth ang kanyang panapos na pag-atake, may nakita itong hindi inaasahan na nilalang. Ayun na nga, narito na ang pulis pangkalawakan, malapelikulang Pinoy ang galawan, dumating ang ating bida sa huling sandali para ipagtanggol ang mga naaapi, gamit ang kanyang mana string na kulay pula na. Marahan na lumapag si Ghislaine sa sahig sa mga sandaling ito, walang takot, at walang pagmamadali. Sabi ng ating bida, habang nakatingala sa kalaban, ikinagagalak kung makita ka Delmoth, Tower Master ng Crimson Magic Tower, ako nga pala ang pinuno ng Fenris, ako si Count Ghislaine Fenris. Dagdag pa ng ating bida, naparito ako para lumahok Magic Tower Exchange, sorry kung late na ako, sabi ng ating bida na seryoso ngayon, dahil alam niya na mula kay Delphine itong si Delmoth. Tulad ng inaasahan, may kinabihan man ang bahagya sa novel nito, pero ganun pa rin ang nangyari sa mga pangunahing tagpo, ang ating bida ang lalaban ngayon sa Tower Master ng kalaban, paano kaya tatapatan ng isang mercenary ang pinakamalakas na salamangkero? Dito na kaya natin makikita ang bagong lakas ni Ghislaine kasama si Dark. Abangan!